first pagpasok pa lang dito, ang gagawin na lang natin ngayon. So makikita nyo, meron tayong mga verbal. So siyam na verbal to. Ngayon, eto siya, pwede mong itanong sa kanya, pwede mo ding ibigay sa kanya yung form, siya na mag-fill up nito. Okay. So, gagawin na lang natin, interviewin ka to. Sir, ano po ba yung pinaka-body concern ninyo? Sa lower back po. Lower back. Lower back. So, lower back. Bukod dun, sir, may iba pa po tayo mga body. Sa mga balikat. So, may balikat. Meron pa po bang iba? Tapos minsan dito sa may binti. May mga dito. Hindi, parang may meron. Sir, yung pananakit po ba nito is yung meron po ba siya mga parang nagra-radiate, parang bumababa, or kumakalat, or localized lang? Localized. Localized. So, ang purpose nito kung bakit tatanungin mo siya kung localized or paragit para alam mo kung ano yung pinaka problema. Ito pala, sorry. Hindi kita nabigyan pati isang form. Kasi meron dito. Cut mo muna, brother. So, localized lang yun, no? Sir, gano'n na ito katagal? Mga 5 months. 5 months, okay. 5 months. So, ang purpose nito, kung bakit natin tinatanong to, para alam natin kung chronic o acute. So, ingat ka kapag acute yun. Acute means matagal, ano talaga siya, matagal. Namamaga. Active Namamaga inflammation yun. Pag acute yun. So, pag acute kasi active inflammation, pag ginalaw mo yun, possible na mag-worsen pa siya. Possible na after ng session ito, mas lalo siyang sasakit. So, napaka-importante nito. So, ito yung babantay mo sa session na to. Sa session lagi. Kung yung case niya is active inflammation ba, may pamamaga ba to na active? Kasi pag meron at na-massage mo yan, matik yan, kinamamaya niyan, mas lalo mag-worse yung pananakit niya. So, pero after mga ilang days naman, mawawala siya. Pero siyempre, pangit yung feedback pagka sinabi sa'yo. Nagpamassage ako nun, tas lalong sumakit kinabukasan o ngayon. So, ingat ka sa mga ganun. Pag chronic ko lang problema yun kasi mas mabilis-bilis tsaka maganda yung flow. So chronic means matagal na siya. Okay. Okay, duration 5 months. So, pasok na to siya sa Chronic. chronic yun. Ngayon, pain type, ano yung, meron ba mga tuso, kurente, ngalay, paninigas, or mabigat sir? Ngalay lang. Ngalay lang. So, ngalay. Okay. Pag ngalay, madalas niyan, merong part ng muscle na overstretched or weak. So, ngalay, pag mga ganong case, hindi siya tumatalag sa adjustment, hindi siya gaano tumatalab sa massage. Kasi ang kailangan nito strengthening exercise. Stretching. Yes, isa to sa pinakakailangan. Pero siyempre, kukunin pa rin natin yung mga back muscle na nakapalibot doon. Baka may mga nag-contract. Kasi kung mayroong nangalay na muscle, mayroong nag-contract na muscle. So, meron yung kailangan balance lang siya. Okay, so may mga triggers ba tayo sa nakapag ginagawa natin na trigger o sumasakit yung pananakit ng katawan? Dito lang sa may. Meron. Pag anong movement siya? Pagpipwersa. Pag pinapwersa lang. Pero pag gumagalaw ka, nawawala naman. Oo. Okay, good. Matagal. So, sa nature ng trabaho, sir, ano yung ginagawa nyo? Ito pa, nature ng trabaho pala, huwag ka magtatanong kung anong trabaho mo ha. X yun. So, kailangan nature ng trabaho, tayo ba'y nakaupo o laging nakatayo? So, wag mong tatanong ng kung anong klaseng trabaho ha. So, sa nature ng trabaho, sir, nakatayo po ba tayo? Nakaupo? Nakatayo. Okay. Sir, mayroon po ba tayong history, sir? Wala. Wala naman. Mga medical sir na nagpa-check high blood, mga diabetes. Wala. Wala naman. Okay, good. Okay. Actual assessment. Doon tayo. Etong movement check na to, napaka-importante na to.
Kasi dito palang malalaman mo na kung is yung problem na sciatica madalas o mga muscle lang or spine yung problem. Sir, tayo daw kayo, sir. Try niyong lumiyan. Nakakaliyan. Pero dun sa, may pananakit yung likod. Yung pananakit na likod, one side ba or buo siya? So, ingat pag one side kasi madalas yung quadratus lumborum. Yung tinuro namin yung nauna. So, alam mo na, pag limba, one side lang, alam mo na kung ano yung dodorogin. So, dito sa side na to, titirahin sa kabila. Quadratus lumborum din, yun yung cause kung bakit may mga taong tagilid. Okay. So, hindi dahil hindi pantay yung pa, kundi matigas yung QL muscle. Sa side. Oo. So, may mga taong parang patagilid maglakad. So, yun yung mga muscle, alam mo na kung ano yung technique doon. Okay, so, paliw ko daw tayo sa... Yun ito. Yan lang. Yan lang. Pag itong mga ganito, check good pa to siya. Pero kapag ang tao na hanggat di mga ganito na, di mo ang ingat ka sa spine. So nandun sa problema yung spine. Kung bakit nakaka-problema yung spine, check mo yung muscle. Baka kasi hindi naman nagkakaroon ng problema yung spine kung hindi mo una yung muscle. So lagi yung check mo agad yung muscle. So kaya kung bakit tuturuan ka namin kung paano mag-adjust ng spine para yun siya kasama mo na sa i-adjust din. Para ma-adjust mo yung muscle, ma-adjust din yung spine. Kasi kung muscle lang yung alam mo, tapos yung hindi ka marunong mag-adjust, matagal. Naukuha siya pero matagal. Pero at least meron palang way na parang magiging instant siya. Okay. Side to side. Gilid daw. Yan. Yan. So, anong side mo sakit? Dito. Yan. Yan siya. Tapos pag binalik, Wala. wala naman. So, alam mo lang yung target, yung QL muscle pa rin yun. Yun, okay. Sir, patanggal ako ng damit sa palpation tayo. So, madalas dito yung laging ginagawa niya. Dapa tayo, sir. Nagawa niyo ba ito palpation? Yung pagdidetect na mga... Okay. Scanning, palpation scan, banana lip scanning, parehas lang. Kasi ang ginagawa ko lang sa ato sir, pag tinidinan ko sa inano, ganyan lang. Pero what if daanan mo siya? Ngayon, pag may nakapaka na kakaibang temperature, walang ano kasi. So, anong temperature yung hot or Cold. cold? So, halimbawa, meron ka maramdaman ako, tingnan mo tong area na tayo kagad. Halimbawa, kung saan yung area na wala gaano circulation, So, cold, ano yung cold yun? sa cold, yun yung didiinan mo. Sir, masakit na. Tapos, pag meron na detect, malamig, din ulit, sir, ito din masakit. Masakit din to. Basta kada may malamig yan, may encounter, check mo kagad to. Okay, wait lang ha. Ito na tayo. So, ito yung QL muscle mo, si iliac raise. Nandito yung quadratus lumborum na muscle. So, kabilaan yan siya. So, nandyan yung mga muscle na yan. Ngayon, madalas, isa sa problema din pagdating sa taas, itong levator. At saka ito yung shoulder blade nyo. So, ito yung muscle ng rhomboid. At saka ito yung levator. Tapos, mayroon sa levator, mayroon din yung muscle na papunta din dito, sternocleidomastoid. Tapos, ito siya, traps na. Pero ang traps kasi na superficial na muscle lang. So, dito tayo sa deep kasi ito kasi yung madalas nagkakaroon ng problema. Ngayon, madalas, kailangan mo itong diinan to dito para makita mo. Pag may bumubukol-bukol dyan, may sabihin na may problem talaga. Tsaka masakit, kagaya yung sa likod mo. Yun, check muna natin kaagad. So, check natin kung gaano katigas yung mga muscle lahat. Check natin yung shoulder blade. Pababa. Kung may tamang galaw ba. Ito yung mga parang dudurogin mo mamit. Ikaw mga Ito yung sinasabing nuts. yung mga yan. Dito. Pag mga nuts maliliit-liit lang. Yung Pag spasm mo parang, na siya. siya bubble siya na biglang nawawala. So, ito siya, ubusin mo to. So, pinaka-common talaga itong levator na to. Nasa kanto yan.
Sa kan. Yan talaga, pinaka-common yan ngayon. Halos lahat ng tao meron problema sa ganyan. Kaya napakakanto lang yan. Basta kada problema. Sa side ng dito lang. Yes, oo. So ito siya, tsaka ito. Lagi mo importante pag mayroong mga ngalay or masakit yung upper traps. So upper back. Daging ito, tsaka ito. Ang nadadali. Nadadali talaga yan. Pero dito ka mag-focus kasi yung lats pwede rin. Tapos sa lower back naman, madalas ito yung may problema. Itong quadratus lumborum. Tapos check na natin yung spine ha. So ito siya pag kailangan pantay siya. Tapos yung layo Pare-pareho. pare-pareho lang. So gaya nito, pansinin mo to, mas dikit na to siya. Ano. Pero hindi ka pwede magagano, kailangan madami para mahawakan mo lahat. Okay. So pansinin mo kung ano yung difference niya dito pagdating dito, pataas. So ang room mo pag ganito ka para Paramdaman. Oo. Step it. So parang mas maliit ang mga space na nandito. Yes, so Sa madalas side yan yung kasi nagdadala ng mga pressure, stress. So dyan kasi, pag may bubuhatin ka, dyan tumatagos. Yun yung sinasabi ko, kapag weak tong glutes area na to, ito yung sasalo talaga. Pagdating ng panahon, magre-reklamo to. So usually sa... Ano din napapansin mo? Etong muscle na to, kita Mas mo, mataas to. mas mataas siya, di ba? Kesa Ito yung dito. dudurugin mo ngayon. So, ito yung nangangalay. So, ito yung contracted na muscle. Kanina, nung pa-side siya, pag ganito siya, nararamdaman niya sumasakit. Kasi hindi yung muscle, hindi gaano nag-i-engage. Pag in-stretch mo yung muscle na wala gaano maganda circulation, makakaramdam ka ng Nagre-react. discomfort. Nagre-react siya. So, ito yung dudurugin mo yung area na yan. Check din natin yung paa. Kung pantay ba. So kapag hindi pantay yung paa, madalas niyan. Ito, halimbawa ito yung Maiksi. kanan yung maiksi. Mataas, mayroong history tong kaliwa. So halimbawa natapilok, sumakit tuhod, nagkaroon ng problema. Ngayon, ito yung laging ginagamit. So pag ginagamit to, May isa. umiiksi ito siya. Ngayon, pag umiksi ito siya, kukumpres niya yung dito kasi magdidikit na yan. Kukumpres niya to, dito puputok yung disc. Ito yung ngayon magkakaroon ng problema. Ang ginagawa ng iba, minamassage to. Pwede naman yun. Kasi kapag merong... i-relax. relax siya. Pero dito ka mag-focus sa kanan. Kasi ito yung cause eh. Dito siya. Pag na-release mo to, hindi na niya... Sayang kasi pumutok yung disc natin eh. So ito siya. Yung muscle na to, ito dito, tumigas na. So, pag tigas dito, dapat bubulwak to dito. So, parang, hindi na. So, may ipit na tong nerve. Pag ito tumigas, may ipit to siya. Ito yung sciatica. So, kaya, ang nangyayari, para hindi to siya maipit, huwag mo tong hayaan tumigas tong mga muscle na to. Huwag siya nakaganito. I-release mo to lang. Pag na-release yan, hindi na yan may ipit. Mawawala na yan. Ngayon, merong reason madalas muscle, dalawang reason muscle or spine yung cause ng pagkaipit. So, kailangan alam mo paano massage, alam mo din kung paano mag-adjust. Oh. Okay. Ngayon, start na tayo dun sa body reset natin ha. Okay na tayo. Dapat, sige binupo ka muna Ben. So dito na mangyayari yung bintahan mo. Dito, si Body Reset meron 3 services. Pero ito, depende na to sa'yo. Pwede mo itong kalikutin. So, yung services natin is tinatawag natin na modern massage. So, bakit modern massage siya? Kasi may mga modern na tools na tayong ginagamit. Hindi na ito yung pinaka-traditional, wala tayong ginagamit. So, gumagamit kasi tayo ng mga infrared, gumagamit tayo ng mga massage gun, gumagamit tayo ng kung ano-ano. Kasi depende sa response ng katawan, kung ano yung needs ng katawan. So, etong modern massage, kapag ang ino-offer namin to, kapag ang problema namin, alam namin muscle lang. So, binibentahan namin sila ng service na para lang dun sa muscle. Ngayon, kung alam namin ang problem, meron tayong bone setting, alam namin problema, nandito na sa spine.
spine lang, walang problema yung muscle, bone setting yung binibenta namin. Pero madalas, hindi talaga nagkakaroon ng problema yung spine kung hindi nauuna yung muscle. Pag tumigas yung muscle, dependent ang spine doon sa muscle. Magkakaroon siya ng problema. Kaya ang pinaka-bestseller namin, yung body fit version 1 natin. Design siya para sa muscle at saka sa spine. Ngayon, itong body fit version 1 natin kung bakit may B1 kasi mayroon din body fit version 2. Yun naman siya, design siya sa mga taong bagong bughat, sa Tagalog bughat, binat. Design siya sa mga taong nawawala ng lakas. Design siya for special cases siya. Okay. And meron din tayong body reset version 3, pero hindi na ako yung gumagawa. Kundi yung pinsan na namin, true spiritual na yun siya. Okay. Spiritual means like may ibang Yes, something na sakit. hindi na namin sakot. Ah. Pero yung pinsan namin gumagamot din. No? Ah. So, kaya meron mga ganun. Okay, sir, sa case yung po, dalawa po problema natin. So, yung problem natin, number 1, yung muscle natin nagkaroon na ng mga tense up. So, siguro dahil na sa overuse na din, bumigay na yung muscle. And then, sumabay na yung spine. So, may i-recommend namin na services dito, yung pinaka-premium talaga ng body reset, which is designed dun sa needs ng katawan mo. Yung body version 1 natin, sir, is 1,850. Unpredictable po yung number ng minutes. So, hindi namin masabi kung ilang minutes po siya matatapos. Magdidepende tayo sa response ng katawan. Unpredictable din po yung tools na pwede namin gamitin sa inyo. So, magdidepende ulit kami sa response ng katawan. So, possible magkakaroon ng klase ng kung ano-anong klaseng bintusa, magkakaroon ng bleeding ba, magkakaroon ng mga massage dyan, gagamitin, or magkakaroon ng infrared or acupuncture siya. So, magdidepende po kami sa response ng katawan. Okay po ba tayo, sir? Sige. Okay, sir, dapat tayo sa to. Okay. Cut mo na. Doon ka, brother. Ang bentosa ilang beses pa pwedeng gamitin? So, good. Napakaganda ng question. So, natanong niyo ma'am kung ilang beses daw po pwede gamitin yung bentosa. Actually, yung bentosa, pwede mo siya bentosa after 3 days. After 3 days? Yes, magkakaroon lang ng 3 to 4, lagay na natin, pinaka-safe is 3 to 4 days. Tapos pwede mo siyang ibentosa ulit. So, ang purpose kasi na ng muscle natin nagre-recover ng 24 to 36 hours. Depende yun sa katawan ng tao. So, kung tama ang tulog, tama lahat-lahat, so ang recovery, 24 to 36 hours, usually natatapos na yung recovery ng mga muscle fiber. So, that's the time pwede mo siyang Bentosa. ibentosa. Pero ang tanong, ano ang purpose mo? Bakit ka magbebentosa? Yun dapat ang tinatanong. Oh. Ang purpose mo ba kaya ka magbebentosa is tatanggalin yung muscle spasm? Ang purpose ba ng pagbebentosa is for blood circulation? Ang purpose ba ng pagbebentosa is for fascia? Madalas hindi alam yan. Ang alam na nila, for muscle yung Muscle spasm lang. tightness. Pero hindi nila alam na ang mas effective ang pagbebentosa kapag may problema ka sa fascia. Ngayon, ang tanong, ano yung fascia? Fascia is yung muscles na nagko-contract, diba? Hindi. Ang fascia, yun yung nakabalot sa buong muscle. Na parang tumigas siya. Yes. So, ang fascia pala guys, ito. Hanggat may muscle ka, lahat yan covered din ng fascia. Ang fascia is siya Yung- yung gumagalaw na kung saan. Puting litid na nakabalot sa muscle. Pag bumili ka ng baka, may parang maliliit na puting litid, di ba, na parang sobrang tigas yun. Ngayon, yung litid na yun, habang tumatagal na nai-stress yun, like nagagamit mo, lagay na lang natin, nakaupo ka, nakaganito ka, nai-stress yun, nasisira yun, made of collagen yun. So every repair nun, nagkakaroon ng pagkakabuhol-buhol yun. Pag nagkakaroon ng pagkakabuhol-buhol, hindi ka nag-stretch, nalilimitahan niya yung galaw ng muscle. So kapag nalilimitahan yung galaw ng muscle, nagkakaroon ng kulang sa flexibility. So alam mo na gagawin, pag kulang sa flexibility, hindi maangat, hindi makayuko gaano, maaaring makakatulong yung bentosa. Okay. Yung cupping na yun. Pero ang tanong, anong type ng cupping gagawin ko? Kasi ang dami ng cupping na... Kasi meron hijama and Oo. So ang gagawin mo na ngayon, meron tayong mga modern. Pwede mong number 1, so bagay,
For educational purposes lang. Pwede tayong gumamit ng diba, pwede kayong gumamit ng fire capping. Papatakbuhin mo. So, pwede ring lagyan mo ng mga luya to. Tsaka cotton. Lagay mo yung baso. Pero lahat naman yun, anong bentosa pala yung familiar ka lagi na lagi mo ginagamit? Ang ginagamit kasi doon, ano yung bentosa ang ginagamit. Ito. Yun ba? Itong ginagamit. Sa modern. So, Usually, hindi ako nagamit yan. More on pressure ako. pero ito magagamit mo na to. Sa meron ngayon. doon. Kasi matutunan mo kung para saan talaga to ginagamit namin. And may magtataka ka kung bakit sa iba, sa mga spine, meron nilalagyan yan. So, sinasabi ng iba, mali yun, hindi dapat nilalagyan yan. Tapos ang sagot pa naman nila kasi madadama yung spinal cord. So, alam mo yung spinal cord. Oo. Pero alam mo ba, bago umabot sa spinal cord, sobrang protective yung spinal cord. Ito yung spinal cord. Sana yung... Ito ang spinal cord. Nasa ilalim. Protektado to ng multifidus, protektado to siya ng erector spinae, protektado to ng mga muscle na nandito. Protektado to ng spine. So napakamalabo mong tatamaan to. Nangyayari lang to na damage kapag may trauma, accident, nabagsak. Nagkaroon ng problema yung spine. Pero pag bentosa lang, hindi kayo tatagos dito. Sobrang protective ng muscle na yan, ng ugat na yan. Na madalas yung iba hindi alam. Ngayon, tama-tama. Pag naglagay ka ng mga ganito, hindi lang sa area na Masakit. kung fascia purpose, lahat yan, may fascia nakabalot yan. So lahat yan lalagyan mo. Ngayon, ang iba kasi pag nakakita sila ng ganito, lalo pag pinatakbo to ganito. So dapat lang dito yung exit lagi. Sasabi na dapat nandito dito. Kasi yun sa lymphatic drainage, massage dun talaga. Pwede ka dun kasi pwede dun sila nakabase. Pero kung makakabase ka sa iba, walang ganun. Lalos pag mga sports massage, lahat yung tatakpan yan. Kasi ito sila, for lymphatic drainage, maaaring tama to. Pero kung what if fascia yung kailangan targetin, lahat yan nakabalot yan. Ang fascia nakukuha lang siya kapag naaangat to. Nagiging okay siya. Kung hindi mo siya deep muscle, pag-angat fascia. So mamimili ka. Dapat alam mo sa body assessment pa lang, alam mo na kung anong kailangan ni client. Fascia ba siya o muscle siya? Effective yung fascia mo, yung muscle na deep mo. Kung muscle problem. Pero kapag ang fascia problem, hindi effective yun. Kailangan mo talaga gumamit ng pang-lift up. Pwede rolling skin. Pwede din ito. Ihilain mo. Pwede cupping dito sa lahat. For fascia purposes. Para may ano na siya. Muscle din, pwede din nakakatanggal din yung mga tawag to. Muscle spasm yung ganyan. Pero ang pinaka-purpose talaga is fascia. So, hindi magkakaroon ng problema yung muscle kung hindi mauna yung fascia. At hindi magkakaroon ng problema yung spine kung hindi mauna yung muscle. So, para hindi magka-problema yung muscle, tirahin mo na yung fascia. Para hindi magka-problema yung fascia, kailangan gumalaw-galaw. So, connect, di ba? Kailangan meron kang gumagalaw-galaw na kailangan mo gumalaw talaga ng movement, mag-stretching para hindi magkaroon ng problema yung fascia. Kapag nagkaroon ng problema yung fascia, magkakaroon ng problema yung muscle. Kapag nagkaroon ng problema yung muscle, magkakaroon ng problema yung spine. Kung doon pala sa pinakadulo na susolusyonan mo. Ngayon, ang solusyon, disiplina. Kasi kailangan mo silang turuan kung paano yung mga galaw. Movement. So hindi mo kailangan gumastos ng tama na. Okay, starts tayo. So 6, lagay natin 5 repetition lang to lahat na. Ito na yung pinaka-body reset natin. Tinatawag namin to muscle preparation. Madalas to na parang shiatsu na din siya or dry massage siya. Pwede mo dito, halimbawa, ayaw ng oil, ito lang yung ginagamit namin. Pero hinahabaan namin yung duration. Shiatsu. So Usually ito, pagka nag-start talaga, sa paa talaga. Kasi ang Walang- starting.
Walang standard. Walang standard. Yes, walang standard. Kasi mostly standard, start ako sa likod talaga. So, walang standard. Pero dahil dito tayo sa body set, dito ka etong system na to yung kukopyahin mo. In the future, magkikreate ka din ng sarili mong method system. So, after 5 repetition nito, ulit. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Muscle ulit. So dito, pwede mong gamitan dito. Depende na sa'yo kung paano mo siya i-muscle prep lang. Ang purpose lang naman nito, makapag-muscle prep. 2. So, counting niya, lagi 5. Pwede ding habaan mo, depende sa oras mo. Kailangan ko nagka-counting dito para meron tayong targeted lang muna. Diba, kung gusto mong ng client nakadamit lang siya, pwede mo ito i-offer na lang. Tapos, eto, madalas yung iba, takot dito sa ang tawag dito? Lakalakan. Alakalakan. So, dito kasi dumadaan yung pinaka-sciatica More nerve. sensitive skill. Pero alam nyo ba na merong napakasarap nito kapag diniinan to siya? Kasi meron tayo tinatawag na popliteus muscle. So, nagko-contribute yan. Kapag tumigas yan, nagkakaroon ng pananakit ng tuhod. So, pwede mo yan siya i-rollan dito. In a gentle way or with Walang pressure? problema. Kahit may pressure siya dito. So, makikita mo, bawal to siya sa massage. Sa mga Pinagbabawal test lang sa daw. amin yan. So, ang popliteus muscle, sa yun lang mataas eh. Naka-boxer, Robin? Sige, tanggalin mo boxer. Nakakita natin. Record ka lang, boy. Halika dito. Ito, para kabisado mo to. Ito yung popliteus muscle. Ito yan. Nandito yan siya. Ngayon, ito, sorry pa. Ito popliteus to sa tuhod. Pag tumigas yan siya, nagkakaroon ng problema yung tuhod. Sumasakit siya. So, isa din to sa imamassage mo. Popliteus na yan. So, dito kami. So, popliteus, nakatouch dyan. Makikita nyo siya. Yan yung mga muscle na yan. So, hindi siya bawal. Yung muscle na yan. Kasi ang sciatica dumadaan dyan. Pagdating dyan, baba, tsaka may branch siya dito, pagilid. Hindi masyati ka dito, diretso sa ganito. Mababa na yan. Oo. So, pagdating dito, branch siya, pagilid, diretso. So, meaning ang nerve talaga ng sciatica, middle, hindi sa side. No. Okay, so ito siya, muscle prep na lang to. Ito, pwede kang pumatong, pwede rin, hindi rin. Depende sa situation, depende sa body assessment, depende sa pangailangan ng katawan, depende sa symptoms. Walang sa standard. Pero kapag professional ka, hindi ka dapat papatong dito. So, depende pa rin sa mga needs. Sa mga spa, bawal to dapat. Ang ginagawa kasi, half legs. O ano yung isang legs ko nandito, doon ako nagpa-prep. Pero again kasi sa standard lang yan ng mga owners or mga spa. Pero sa standard ng mga kliyente, wala silang pake dyan. Diba? Wala Gusto silang nila masarapan pake. sila, matanggal yung problem. Usually ako lang naglagay ng, nagsama nun sa massage namin eh. Eto, nandito, eto yung piriformis. Eto yung laging everyday mo masasalamuha, may encounter. So everyday mo may encounter piriformis, quadratus lumborum,
levator at saka rhomboid. Yun yung madalas, pinaka-common talaga, halos lahat merong problema. Lagi mo yung ma-encounter yan. Tapos after nun, tapos na tayo dito. 5 repetition. Muscle prep din. 5 din. So, pero itong day na to, malayo to sa spine, ha? Tagalin natin. Side. So ito yung spine. Rotation siya. Pero huwag naman masyado. Like twisting. Ah. Pero sobrang sarap nito kapag mas gusto ko pa nga dito siya sa yung ganito na diin-diin lang yung pag nagpapamasad sa Usually kasi Pakistan, wala talagang ano sa masahe. Kasi ang local, hindi nila alam ang ano ng masahe. So kami mga foreigner lang, nagpakilala sa kanila ano yung klase ng masahe ang ang kaya namin i-serve. O kaya bigay sa kanila. Kasi ang local kasi doon, more on himas-himas lang sila. Pisel and himas. Marunong ka magluto. Ha? Pagkain nila. Hindi. May konti. May konti. Ah, luto tayong basmati. May konti lang. Ano, yung karay lang. Hindi ako marunong magluto ng biryani kasi hindi mo na kinakain mga. More spicy kasi sila eh. So, 5 repetition. Pagkatapos, dito ka naman. Tutulak na siya. Sige na, iwasan. Ang spine nito, kahit dito tayo galing, hindi pa rin tinatamaan yung spine. So, alayo natin. Tapos mamaya, salang ka. Ganito. Actual agad. Tapos diretso sa adjustment. So everyday, 5 araw ka magmamassage. Usually ilang kliyente na nakakaano sa maghapon? Depende. Pero pag mga walang bagyo-bagyo, minimum na yung mga 6 o 8. Pero pag may mga kalakasan, isa umabot ng 18, 16-18. Hindi wala na kayong pahinga. Pagod na yun, sobrang pagod na yun. Kasi yung isang tao doon, unpredictable yung number ng minutes nila. So, ako sa kabila. Kasi sa doon sa Pakistan, nagmi-minimum lang ako ng hanggang client sa maghapon kasi more on pressure ang hinihingi nila. So, Pwede yung mag-minimum doon may kasi edad na pati ako, so hindi ko na kaya masyado ng pressure. matatangkad yung mga tao doon. So, pwede ka. Kahit, alam mo, nakakapagod niya lang, 4 niya lang. Pwede kung pwede yung minimum 2 o 3 lang. Kasi mas more pressure talaga. Pagod din yung 4. So, pagod din. Apat Pero na salon. kung halimbawa mag-a-adjust lang, yung problema lang yung solusyonan, pwede siguro makakadami. Kaya lang problema, madalas, pag magkaroon ng problema, damay-damay na lahat. Yun nga eh, parang yung gumagapang, andito pa meron pa dito, balikan mo to ng gano'n. Kasi maghihilaan na yun eh. Pero kapag mga pinakamabilis dito talaga, yung na-dislocate, yun yung pinakamabilis. Kasi sa dislocate, mga pinakamatagal na yung 5 minuto. Okay Minsan na. seconds lang yung tinatagal. Para maayos na po ang ano. Eh, wala namang nadidislocate araw-araw. Alam mo naman, body weights lang yung kailangan mo dito, di ba? Ang mahirap lang kasi masahin pagka yung malalaking tao, yung matataba eh. Hindi mo ma-predict kung taba pa ba o muscles na talaga yung ano. And mostly, ang ano nahawakan ko doon, overweight. Yung sakop na yung buong sakop na yung buong higaan. Ilang therapist kayo doon? Senior, ako yung pinaka-senior, local, meron akong 7 na nagmamasahe. Pero usually, ako lang talaga yung naisasalang sa masahe. Kasi ayaw nila ng pressure ng local.
Ang kulang lang kasi sa local doon education. Even though ibigay mo na sa kanila buong education, hindi na rin na-accept. Pwede kasi sila. Ayaw nila i-accept kasi ang inaano nila, isang session lang daw, pagod na sila, kinabukasan din sila papasok. Isa sa mga pinaka-problema kasi yan sa So, pero pwede mong gawin 5 beses yan siya. So, tapos na tayo sa muscle preparation. Doon na tayo sa massage gun. Ang purpose nito talaga kung bakit madami kami ginagamit. Para maiwasan gaano mabugbog yung therapist. Kasi ako more on pressure lang ang gamit ko, tsaka kamay. Kasi Hindi ako nagagamit ng tools. kapag more pressure ka kasi, pag dinumog ka, lakas ka. Dinumog ka na ng kliyente doon. Kaya dito, kung pwede, sa mga tools, durugin na siya naman para pag minasage, kukunti na lang yung... Ay, lubat. Ay, kita nyo dito. Yung kamay ko, yung ito, nasa gitna lagi yan. So, pang purpose niyan, ito kasi yung spine. So, nandito na siya sa gilid. Para gumalaw man itong masasagyan na to, hindi talaga tatamaan yung spine. So, yun yung purpose. So, ulit-ulitin mo lang ito. So usually, pwede itong i-apply sa mga taong more on gym. Yes! Maganda. Kasi less pressure ng kayang bigay. Lalo pa mga sa gymmers na yung mga muscle matitigas, makakapal. At least hindi ka gaano mahirapan. Mabibigyan mo pa ng sapat na solution yung client. Kasi dito pa lang yung muscle pinaka-deep na yun, nakukuha din yun. So dagdag pa na, dagdag technique. Pagdating doon, bilihan ng ganito. Siya-apply mo sa client. Additional din. Hindi ka na mabubugbog, mas mapoprovide mo pa ng maayos yung service mo tsaka yung solution na kailangan ng kliyente. So lagi yung nakatutok dapat sa solution. Huwag magmamadali sa oras. Kasi alam ng kliyente kung andun ka ba para tulungan sila or pagkakitaan sila. So ramdam nila yun. Yung dalawa mo. And about naman sa sales, merong 4 na bagay kung bakit hindi bumibili yung tao. Una, hindi nila kailangan. So, hindi nila needs yung services kaya hindi sila bumibili. Pangalawa, needs nila pero wala silang pera. Kaya hindi pa rin sila bumibili. Lagay na natin, nagkasahod. May pera na. Needs nila, may sumakit sa katawan nila. May pera sila. Pero wala silang tiwala sa'yo. So, trust issue. So, pang-4, needs nila, may tiwala, may pera sila, may tiwala sila sa'yo. Pero wala ang urgency. Walang pag-create ng urgency. So, kailangan mo sabihin so, pag nag-post ka, meron na lang kaming answer, limited na lang yung available namin. Kundi na lang po is 2 o is 2 na lang po yung kailangan. So, para magkaroon ng urgency, napupunta talaga sila. Kasi ayaw na yun na tao, nauunahan eh. Marketing. Marketing strategy. So, yung 4 tatandaan mo doon.
Ang masasagyan kasi namin ito. Sobrang tagal na nito. Kutang-kuta na to. Bayong buhay na. Tapos pag bumili ka, Kimiling, pwede. Kimiling yung brands. Or meron ding merong Huawei na brand. Maganda din siya. Dito, available yan dito, di ba? Pag sa ibang bansa, kung kaya mga bumili ng tagta 36,000 o 40,000, maganda yan. Sobrang effective, sobrang ganda. So ito, hindi natin kailangan kasi gilid na lang ng muscle yung minamassage natin. Hindi na natin kailangan yun. Pero ito siya, siyempre, scapula, pag tinamahan mo yan, malalaman mo din naman. Kasi ito sa pag tumama sa buto, parang alam mo yung para kang dumaan sa rapor. Gumagalo. So, alam mo na kung paano mag-adjust. Muscle lang to talaga. Dito, kapal yung muscle. Kanan nyo. Glutes. Publicus. Pwede naman to sa ganito. Iwasan mo si gilid-gilid sa kanto-kanto kasi may puto yan. Pero sobrang sarap nito. Kasi ito yung muscle na lagi nagkukontract pag umuupo ka. Pag nakabento, kukontract to. Kaya may mga time, di ba, ang sarap yung feeling pag tinataas mo. Stretch kasi yan siya. So, hindi bawal, pero dapat lang dahan-dahan lang din. Kasi yan nga yung kasabihan na usually nandito lahat ng mga sensitive feelings. Kaya sa akin din, hindi ko rin na-authorize yung mga therapist na galawin na dito. Even sa ganito, dito. Hindi ko na-authorize yung mga tinuturuan ko na galawin yun. Kahit may ugat yun, pag dinihin mo yan sa dyan, napaka-flexible ng ugat. Gumagalaw lang yan. Gumagalaw lang. Kasi nga yung sinasabi nga nila, Sa massage kasi mas, dahil hindi gaano alam ng mga therapist, takot sila. So, kailangan pag mo kabisado mo yun. Kasi lalo kung hindi mo din alam yung first aid. yun nga din ang iniiwasan namin. Kaya as long as possible ka ako, iwasan nyo para hindi tayo dumating din sa worst na mangyayari. Kasi mostly pagka local, hindi nila alam kung paano i-handle yung pressure. Nadidiin na pala nila, hindi pa nila alam. Wala silang, kumbaga parang walang concern. Yun ang wala sa kanila, yung concern. Kaya lagi yan sila nasasabihan. Pero mapantalan, matigas ulit siya. Slow learners na lang. Slow learner. Yun naman talaga yung tinuro mo na kahapon, iturin mo ulit ngayon, iturin mo kinabukasan, saka lang sila makaka-pick up. Iisa lang naman yung sinasabi mo, isa lang pinapaliwanag. Lagi sila namumukmap yun sa sawa dati. At saka kasi usually, Pakistanis na yung mga nagtatrabaho sa salon na ang ganyan, uneducated. So hindi sila marunong sulat, hindi sila marunong basa. Yung mostly yung ganun. Kaya talagang wala Ang sila. amo nyo, foreigner din. Foreigner, Or Sri Lanka. Pakistani din. Sri Lanka. Sri Lanka. Bagay malapit lang sila dyan. Pero asawa niya Pakistani. Okay, so tapos na tayo. Magmamassage na tayo. Swerte mo, Bin, Ay. Palit Evin. Sa mga spice pa. Paglalagay nito, pag ganito sila. Pero pag dito na kasi wala na lang.
Minsan binubuhusan na lang yan eh. Kami dalawang kamay. Swing. Pag di-distribute. So, mga ganun sa mga spa. Yan yan. So, target natin mamaya ito. Tsaka ito nandito, shoulder blade. So, ito yung ginagawa natin, scanning lang to. Tinatarget lang natin o niraramdam natin kung gaano ka-pressure yung muscle na yan. Tapos dahan-dahan ina-apply ng pressure para mamaya pag diniin, hindi na siya mabibigla. Tapos, ito siya. Pag may mga ganitong problema sa quadratus lumborum, try nyo, ito yung pinaka-iliac crest niya, yung pinaka-buto. I-hold ninyo yan. Konti. Yan. Kasi madalas yan. Pag itong may mga sensor to dito, kapag na-reach mo yung sensor niya, magre-relax din siya. Magkukumand dun sa brain na hindi na siya magkukontract. Kaya may mga time na hinuhold to ng 30 seconds. Dinidiin. Kagaya din nito. So, pero huwag mong i-upload tong yung ganong technique kasi sa inyo lang yun. Hindi din maintindihan ng ibang therapist yun. Kung bakit merong way na hinuhold siya ng mga ilang segundo. Tapos sobrang sakit nun. Yun yung sekreto sa therapeutic. So, ang body reset talaga more on therapeutic. Tinatamad kami pagkuhan ng mga relaxing. Pwede relaxing basta makipagkwentuhan ka. So, ito na. So, nag-a-apply na tayo ng pressure. Para safe, meron dito. Para hindi pumunta kung saan. Yes. Tapos, pag ito in-apply mo, make sure na nagbe-breath out yung client. Psst, yung breath out, hindi naman bilis, dahan-dahan. May psst. Para hindi nagtitigas yung muscles. Yes. Kasi pag nag-hold breath siya, Madinigas yung muscles. core. Ah. So, pag nanigas kasi yung core, so, eto, pag sinabing core muscle, pag tinanggal mo to, ang matitira yan, yun yung core muscle. So, isipin mo, kung tumigas yung core, lahat yan titigas. So, kailangan breath out para hindi siya makapagtigas. Hindi siya makapag-brace. Kaya lang sa mga mahilig sa mga mag-gym, kabisado nila kung paano yung magpatigas sa mga yan. Oh, yung isa sa client ko ganun eh. I-pressure mo siya pero nakaano siya, steady siya. Pag naramdaman mo na nagkakaroon ng defense mechanism yung muscle, lipat ka. Kasi lahat ng part ng muscle yan. Contradicted. Yes. Nagkakaroon ng defense mechanism pag nakaramdam yan ng pananakit. Kaya papansin yung elbow, lagi na dito. Sa may... Tagiliran. So, may nag-comment pa naman dapat to pababa na. Wala standard pagdating dito. May dala ka bang damit?
konti pa nga lang, hindi pa natin nadurog ano perlubil na. Ito yung gagandaan pag mga active. Pero kapag hindi active, tatagal na mga ilang. So, ito. Para makuha nyo yung pinakailalim na shoulder blade, pag nilagay nyo dito na bumabakat, diba? Pag binaba nyo, babakat pa yan. So, ito yung rhomboid. Ito yung mga dudurugin natin. Lalo na dito. So, gagawin natin. Pag dudurog nito, depende. Kung medyo malaking tao, sobrang tigas, pinagbabawal na technique natin dito. So, meron kami iba-ibang bato na gamit. So, ito hindi to stone na lalagay natin dito. Tsaka hindi to siya. Pwede nyo gamitan ng ganito. Lalo pag matigas, lalo pag makapal. Kasi pag ito ginamit ninyo, lalo na meron madalas dito, mga kliyente namin minsan, dito is powerlifter, so malalaking tao, nabubat malalaking muscle, hindi tatagos. Sobrang mabubugbog lahat to. Kaya elbow, forearms, gamit namin. Or gumagamit kami ng mga tools. So gaya ito sa mga ganito na pwede gamitin natin. So yung pwersa natin, ito na lang, itutulak na lang natin to. Pero again, effective lang to sila. Itong mga tools na to, yung mga massage na to, depende sa assessment. Depende doon sa katawan. Pero pag nga ito lang, maliliit lang, pwede lang ito thumb, pwede elbow, palms, depende sa iyo kung saan mo sila dudurugin. So, magdedepende, walang standard kung ano ba talaga. Kasi ang goal natin lang dito, matanggal yung spasm. Walang pakialam si client kung anong klaseng gamit niya. Ang paki niya, paano mo matanggal ito. So, kung halimbawa, ang pagtatanggal dito, dati, ginagamit ko lang pantanggal ito, yung kutsarang makakapal. So, malalaman ko kasi tumatalon to eh. Pag tumatalon, di ba, means nagbabody defensive siya. Hindi, yung spasm. Yun yung spasm. Kailangan Hindi mo siya lang nagde-defensive. durugin mo siya. Yun yung pinaka nasabi namin, kailangan durugin. Tapos dito sa area na to, kabisado na to siya kasi yung mga area na to, ito yung lagi na stress. Kaya kahit di ba bodybuilder, mostly nandito rin yung pinakaano niya. Yes. Kailangan kasi, para hindi ito magka-problema, kailangan magkaroon siya ng maganda mobility everyday. Eh kung halimbawa office worker ka, hindi talaga gaano makakagalaw to. Pwede mo din hilain to. Yeah, ganyan yung ginagawa ko doon. From here, pipilahin ko siya papunta rito. So, depende yung nakapanda. Kailangan madurog to siya. Kailangan hindi malilimitahan yung galaw nitong shoulder blade na to. Kasi kung malilimitahan, problema sa ngalay, mabigat, problema dito sa braso, tapos headache, migraine, dizziness, vertigo kasi naka-attach siya dito, may ipit yung pinaka-nerve ng axis. Tsaka, again, pag tumigas pa, lipat ulit. Balik ka dito ulit sa may problema. Hindi kami gaano gumagamit ng palms dito. Laging elbow. Kasi elbow ang mas pa-pressure kaysa sa kamay. Tapos, ito na tayo sa, ito yung 12. So, dito siya naka-attach. Tapos, hold na ilang segundo dito. Baba. Papaliwanag ko sa'yo bukas kung bakit. Kasi yan medyo madugo-dugong kailangan
So yung muscle dito, yung quadratus lumborum, naka-attach lang yan siya dyan. Pag ganito siya, pwede siya dito. So, isa na yun sa iingatan talaga pag nagdidiin. Yung tomato stick. Kaya madalas minsan dinidiin namin to. Meron to. Pero pwede ka din magdiin. Relax muna. Kabila tayo. Ang dami pala dito. Pero ito mas mataas kaysa sa kapila. Ito, tamang question ka. Pag ito nagka-problema dito, mataas ang chance. May problema to. Sa kapila. Kasi may So, nangyari. means nag-ex, ano siya, Mm. counter side.